Magandang gabi, bayan! Magandang gabi, bayan. Kapag narinig mo ang malalim at seryosong boses na ito, siguradong alam mo na agad kung sino ang tinutukoy natin. Si Manuel Luterio de Castro Jr. o mas kilala nating lahat bilang Noli de Castro ay isa sa mga pinakasikat na tao sa mundo ng balita at pati na rin sa politika dito sa Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, siya ang nagsilbing mukha ng katotohanan para sa maraming Pilipino dahil sa kanyang matapang na paraan ng pagbabalita. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay sa telebisyon, marami sa atin ang hindi nakakaalam sa tunay na pinagdaanan ni Kabayan bago niya narating ang kinalalagyan niya ngayon. Paano nga ba ang isang batang galing sa simpleng buhay ay naging boses ng buong bansa? At ano na nga ba ang nangyayari sa kanyang buhay sa mga sandaling ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ipinanganak si Noli noong July 6, 1949 at lumaki siya sa isang pamilya na hindi marangya ang buhay. Maaga niyang natutunan na ang tanging paraan para umunlad ay ang pagkakaroon ng sipag at tiyaga sa lahat ng ginagawa. Ang disiplinang ito ang nagdala sa kanya para mag-aral sa Philippine College of Commerce na ngayon ay mas kilala na natin bilang Polytechnic University of the Philippines o PUP. Dito sa universidad na ito niya unti-unting natuklasan ang kanyang husay sa komunikasyon at dito rin nagsimulang mabuo ang kanyang pangarap na maging isang mamamahayag. Pagdating naman sa kanyang personal na buhay, si Noli ay kilala bilang isang tao na ayaw masyadong ipinapakita ang kanyang pamilya sa publiko. Kahit na sikat siya, pinili niyang panatilihing pribado ang buhay ng kanyang asawa at mga anak dahil gusto niyang magkaroon ng malinaw na hangganan ang kanyang trabaho at ang kanyang pamilya. Para sa kanya, ang kanyang pamilya ang nagsisilbing lakas niya para harapin ang lahat ng hirap at hamon sa mundo ng media at maging sa magulong mundo ng politika. Kung iisipin natin, hindi naging mabilis ang kanyang pagsikat dahil nagsimula muna siya bilang isang reporter sa radyo noong mga taon ng 1970. Panahon ito kung saan napakaraming magagaling na mamamahayag at talagang kailangan mong magpakitang gilas para mapansin ka ng mga tao. Dahil sa kanyang kakaibang boses at malinaw na paraan ng pagbabahagi ng impormasyon, napunta siya sa DZMM na siyang nangungunang istasyon sa radyo noon. Dito na nagsimulang makilala ang kanyang programang Kabayan, kung saan tinalakay niya ang mga problema ng lipunan gaya ng krimen at mga katiwalian na nararanasan ng mga ordinaryong tao. Ngunit ang hindi malilimutan ng maraming Pilipino ay ang programang Magandang Gabi Bayan. Hindi lang ito basta balita dahil naging bahagi na ito ng ating mga kwento tuwing gabi, lalo na kapag panahon ng undas. Sino ba ang hindi nakakaalala noong mga bata pa tayo na sabay-sabay tayong nagtatago sa ilalim ng kumot habang nakikinig sa mga kwento ng kababalaghan na iniuulat niya? Ang kanyang boses na puno ng suspense ang naging dahilan kung bakit tila naging tradisyon na ng bawat pamilya ang manood sa kanya. Dahil sa taas ng tiwala ng publiko, noong taong 2004 ay mas lalong tumaas ang kanyang katungkulan nang manalo siya bilang Vice-Presidente ng Pilipinas. Sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, binigyan siya ng mahalagang responsibilidad na hawakan ang ahensya para sa pabahay ng bansa. Sa posisyong ito, sinubukan niyang bigyan ng solusyon ang problema ng mga mahihirap na walang sariling bahay. Ngunit gaya ng kahit sinong opisyal, hindi rin siya nakaligtas sa mga batikos. May mga nagsasabi noon na hindi naging maayos ang pagpapatakbo sa ilang mga proyekto at may mga reklamo ang ilang benepisyaryo na hindi raw sapat o mabagal ang pagdating ng tulong na para sa kanila. Kahit bumalik siya sa mundo ng telebisyon pagkatapos ng kanyang termino, hindi pa rin nawala ang mga puna sa kanyang paraan ng pagbabalita. Maraming eksperto ang nagsasabing masyado raw niyang ginagawang madula o dramatiko ang paglalahad ng mga krimen at katiwalian. Sinasabi ng iba na ang ganitong estilo ay nagdudulot lamang ng takot o panik sa mga tao sa halip na magbigay ng malinaw na impormasyon. May mga pagkakataon din na kinukwestiyon ang kanyang pagiging patas, lalo na noong papasok pa lang siya sa politika. May mga nagsasabing ginamit niya ang kanyang programa para sa sariling interes, pero mariing itinanggi ito ni Kabayan at sinabing ang tanging layunin niya
ay maging boses ng mga ordinaryong tao. Bukod sa kanyang estilo, may mga nagsasabi ring kulang sa lalim ang kanyang pagtalakay sa mga mahihirap na paksa gaya ng ekonomiya at ugnayang panlabas. Bagamat magaling siyang kumuha ng atensyon ng masa, para sa ilang mga eksperto ay hindi sapat ang kanyang pagsusuri sa mga komplikadong issue. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mahirap na pagbabalanse sa pagitan ng pagiging sikat at pagiging isang seryosong mamamahayag sa ating bansa. Maging noong siya ay vice-presidente, nadamay din ang kanyang pangalan sa ilang mga issue ng administrasyon. Bagamat hindi siya direktang nasangkot sa mga anomalya, may mga kumwestiyon kung bakit hindi siya naging mas matapang sa pagpuna sa mga maling nangyayari sa paligid niya noon. Ngunit ang pinakamabigat na hamon na hinarap ni Noli de Castro ay hindi tungkol sa politika o sa radyo, kundi ang kanyang kalusugan. Noong Enero ng taong 2017, kumalat ang balita na siya ay isinugod sa ospital at nanatili roon sa loob ng 2 buwan. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, nagkaroon siya ng kondisyon na tinatawag na sciatica. Ito ay isang uri ng sakit na nagmumula sa ibabang bahagi ng likod at bumababa hanggang sa binti. Ang pakiramdam nito ay parang tinutusok, may kasamang pamamanhid at panghihina ng katawan. Sinasabing ang sakit na ito ay sanhi ng pagkakaipit o iritasyon sa pinakamahaba at pinakamakapal na ugat sa ating katawan. Dahil sa tindi ng sakit, kinailangan siyang sumailalim sa isang operasyon para hindi na lumala ang kanyang sitwasyon. Dahil sa balitang ito tungkol sa kanyang operasyon, hindi na itago ng kanyang mga taga-suporta at maging ng mga kasamahan sa industriya ng media ang matinding pag-aalala. Maraming Pilipino ang agad na nagpaabot ng kanilang mga panalangin sa social media para sa mabilis na paggaling ni Kabayan. Sa kabila ng mga pinagdaanan niyang ito sa ospital, nananatili pa rin siyang isang mahalagang tao na patuloy na binabantayan ng publiko. Ang bawat update tungkol sa kanyang kalusugan ay inaabangan ng lahat dahil naging bahagi na siya ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang kwento ni Noli de Castro ay isang malinaw na salamin ng tagumpay na hinaluan ng napakaraming hamon. Mula sa pagiging isang simpleng reporter na naglalakad sa kalsada, narating niya ang rurok bilang pinakasikat na broadcaster sa buong bansa. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kredibilidad at ang kanyang estilo ay nagbigay ng boses sa mga ordinaryong Pilipino na madalas ay hindi napapakinggan. Bagamat may mga kontrobersya siyang hinarap sa mundo ng media at maging sa politika, hindi natin maikakaila ang malaking ambag niya sa ating lipunan. Ang kanyang iconic na boses, lalo na tuwing panahon ng undas, ay nag-iwan ng mga alaala sa maraming pamilya na sabay-sabay na nanonood sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang mga espesyal na episode ng Magandang Gabi Bayan ay hindi lang basta palabas dahil naging bahagi na ito ng ating kultura na nagbubuklod sa atin sa takot, kaba at aliw. Dito natin nakita ang kanyang husay sa pagkukwento na hanggang ngayon ay mahirap ng tapatan ng kahit sino. Bukod sa mga karangalan, ang kanyang karera ay nagsisilbing paalala sa lahat ng mga nagnanais pumasok sa media tungkol sa kahalagahan ng integridad. Mula sa mga pagsubok sa pagbabalita, sa hirap ng pagiging vice-presidente, hanggang sa paglaban sa sariling karamdaman, ipinakita ni Noli na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa posisyon o kasikatan. Ito ay tungkol sa kung paano mo ginamit ang iyong boses para makagawa ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Ang kanyang buhay ay patunay na basta may dedikasyon at malasakit ka sa kapwa, ang iyong legacy ay mananatili kahit lumipas pa ang maraming henerasyon. Si Noli de Castro ay hindi lang basta isang pangalan sa telebisyon o isang mukha sa politika. Siya ay simbolo ng isang panahon kung saan ang boses ng isang tao ay sapat na para magising ang damdamin ng isang buong bansa. Ang kanyang kwento ay magsisilbing gabay at inspirasyon para sa mga susunod na mamamahayag na naghahangad na maglingkod ng tapat sa bayan. Ngayong alam na natin ang tunay na kalagayan ni Kabayan at ang mga laban na kanyang pinagdaanan sa likod ng kamera, ano nga ba ang pinaka hindi nyo malilimutang alaala sa kanya? Kayo, alin sa mga programa o mga ulat ni Noli de Castro ang tumatak sa inyong isipan noong kayo ay bata pa? Sa tingin nyo ba ay may susunod pang broadcaster na makakagawa ng epekto gaya ng nagawa ni Kabayan sa ating bansa? Ibahagi ang inyong mga karanasan at panalangin para sa ating nag-iisang kabayan
sa comment section sa ibaba. Huwag niyo ring kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga kwento ng mga sikat na personalidad na nagmarka sa ating kasaysayan. Maraming salamat sa inyong panonood at laging tandaan, maging boses din tayo ng katotohanan sa ating sariling paraan.